Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. Ngayong araw na to tayo gagawa ng tinapang galunggong. Ayan, nabili ko siya ng 1 kilo sa Fish Market. Kaya linisin lang natin ng maayos to para mawala yung mga dugo-dugo na natira. Kaya ayan, 3 beses lang na paglilinis guys. Ito na may hindi ko natanggalan ng bituka at hasang para tulad pa rin sa Pilipinas na binibili natin na mayroon siyang bituka at hasang na bibili natin sa mga palengke. Kaya ang gagawin natin dito, linisin lang natin ng maayos para mawala ang dugo, kasi pag mayroon pa natitirang dugo is malangsa ang isda. Kaya guys, kung gusto niyo gumawa ng tinapa, sundan niyo na tong ginawa ko ha mga kapatid, mga kabayan, lalo na nasa abroad na tulad ko. So mahirap kasi bumili ng tinapa sa labas, lalo na hindi natin alam kung paano ginawa. At least kung tayo ang gagawa, alam natin kung gaano kalinis, di ba mga kapatid? Kaya ayan, ito namang kulay blue na tupperware, dito ko siya ilagay kasi ibabad ko tong isda sa rep ng 4 na oras. Kaya ayan, ito'y huli na panghugas ko kasi malinis na yan. Kaya ayan guys, tingnan nyo na tong ginagawa ko ha, para makakuha kayo ng tips or idea kung paano gumawa ng tinapa. Lalo na dito sa abroad, ang hirap bumili ng tinapa. Hirap, meron naman is may kamahalan, at pangalawa, yun nga, hindi natin alam kung paano ginawa. Kaya ito, naglagay na ako ng malamig na tubig sa tupperware. Ayan, kailangan pantay lang yung tubig sa isda. Ayan, tapos lagyan lang natin siya ng 2 kutsarang asin, at depende sa inyo kung basta hanggang 2 o 3 lang, kasi pag sobrang asin maalat naman masyado. 2 o 3 lang mga kapatid. So ayan, haluin nyo lang para maabsorb ng asin yung isda. So tinapak ko lang muna siya ng plastic mga kapatid para maabsorb yung asin na nilagay natin, para matanggal pa yung dugo na natira. At ibabad ko to sa refrigerator ng 4 na oras guys mga kapatid. So ayan, sundan nyo na itong ginagawa ko ha. Ayan. Ayan, kung masipag tayo gumawa is madali lang naman talaga gumawa ng tinapa. Ayan, ilagay ko muna sa refrigerator para maabsorb yung dugo na natira. So ito na yung isda na nilagay sa refrigerator ng 4 na oras. Ayan. So napansin nyo guys, hindi siya masyadong mapulang tubig kasi palagay ko linis na kanina nung paghugas ko pa lang. Kaya ito hindi na masyado mapula yung tubig. Kaya ayan, at least natanggal pa rin yung mga nahuling natitirang dugo diyan sa may mga bandang ulo-ulo. Ayan, sa mga buntot. Patuyuin lang natin siya sa plastic na steamer, patuluin lang natin. Ayan guys, ito naman yung pinakakaldero ng steamer. Lagyan lang natin tubig. Kailangan yung tubig hindi maabot sa steamer, yung pinaglagyan ng isda. Huwag siya maabot pag kumulo na. Ayan, pakuluan lang natin to mga kapatid. Tapos pakuluan lang natin siya ng 15 minutes. Lutuin lang natin ang isda ng 15 minutes mga kapatid. Ayan, ito naman yung steamer ng pagpaglagyan natin ng isda. Lagyan ko lang siya ng lagyan ko lang siya ng oil. Kahit anong oil, itong nilalagay ko is olive oil, para hindi dumikit yung isda kapag ilagay natin dito. Kasi ito na rin yung pag-uusukan natin. So pag naluto ang isda dito, hindi na natin kailangan tanggalin pa. Ito na rin yung pag-usukan natin. So kailangan lang natin patuyuin yung isda ng 15 minutes. O kaya kung may electric pan kayo, tapatan nyo na lang sa electric pan para matuyo. Kaya ito, nilagay ko na yung isda sa steamer na may oil para hindi siya dumikit guys. So ayan guys, ayusin lang natin paglagay. Ayan, lutuin lang natin ng 15 minutes guys. Huwag na masyadong malakas ang apoy kasi magbabakbak yung balat. Ayan. So ayan, kumulo na yung pinakakaldero ng steamer. So ilagay na natin yung isda, yung steamer na takip. Ayan. So 15 minutes lang mga kapatid, medium heat lang natin ha, para hindi masyado magbakbak yung balat ng isda mga kapatid. So sana nag-enjoy kayo sa sinishare ko yung tip kung paano gumawa ng tinapa mga kabayan, lalo na sa mga katulad ko nasa abroad. So ayan guys, so napansin nyo medyo nabaklas yung balat, na initan ko siguro masyado kanina yung unang bukas ko sa stove. Dapat talaga medium heat lang. So ito na siya. Patuyuin ko lang siya. So patapadan ko lang siya ng electric pan mga 15 minutes para matuyo talaga.
Ayan guys, so ito naman ang pinakakaldero ng steamer mga kapatid. Maglagay lang ako dito ng fuel na 3 patong kasi dito ko ilagay yung pakulay natin. Pag-usukan natin siya ng ito, asukal lang available kasi dito sa Dubai at saka black tea. So ang kahoy kasi di pwede kasi malakas ang umusok niya. Alam naman natin mga building dito sa Dubai puro may mga fire alarm kaya tumutunog. So ito lang talaga ang pwede nating gawing pampakulay. Itong asukal at saka black tea. Ayan, 2 kutsara or 3 kutsara. Ayan. Depende sa inyo guys. Pero ang nilagay ko is tagda 2 kutsara lang. Kasi pangit man masyado pag sobrang ng itim yung isda natin. Kaya ayan guys ha. Kung gusto niyo gumawa ng tinapa, ayan, sundan niyo na tong ginawa ko. Para makakuha naman kayo ng tips or idea kung gusto niyo mang i-business yan. Business ako pag i-business ko na rin to, ialok-alok ko dyan sa mga kabayan sa labas para at least kung mawala man tayo ng trabaho, at least mayroon tayong alam na pwede nating gawing business. So sana guys nakakuha kayo ng idea or tips ha. So ayan, pinatuyo ko na. So ayan, ilagay na natin dito sa steamer. Sasayangin na natin siya guys. Pausukan na natin siya guys ng 30 minutes or 35 minutes. Kailangan mahina lang yung apoy guys, huwag masyadong malakas ha. Sa medium heat lang tayo. So ayan, takpan muna natin ng fuel yung takip ng ng steamer para hindi makalabas yung usok ba. So pati mga gilid-gilid ng pinakakaldero ng steamer, lagyan din natin ng fuel para hindi makalabas yung usok. At least yung usok mapunta talaga doon sa isda. So ayan guys, sana nakakuha kayo ng tips or idea kung paano gumawa ng tinapa, lalo na dito sa abroad kasi alam naman natin ang hirap talaga bumili ng tinapa pag nasa abroad. Makabili ka man is medyo may kamahalan at saka yung lasa maalat, saka medyo matigas. So at least tayo ang gagawa, alam natin kung paano ka linis guys. So ayan, lagyan na natin ng fuel yung mga gilid-gilid para hindi makalabas ang usok. So ayan guys, ayan. Kung wala kayong trabaho, kung di off nyo, pwede nyo gayahin tong ginagawa ko guys. So ayan, takpan na natin. So ayan, para di makalabas yung usok. Usok. So ayan, ilagay ko na siya sa medium heat. Maya maya luto na yan. Palipasin lang natin ang 30 minutes to 35 minutes guys. So ayan, maraming salamat sa inyo guys. So ayan, ito na guys. Luto na siguro to. So wow, ayan, tingnan nyo. Tsura pa lang, parang lutong-luto na. So ayan na oh. Tingnan natin, agoy, ayan na guys, original from Philippines, from Dubai, parang nasa Philippines ang gawa natin. So ayan guys, maraming salamat sa inyo, sana nakakuha kayo ng idea or tips. Ito naman yung pinaglutuan nating fuel. So ayan, hindi naman siya na itapon na natin yan, madali lang itapon. Yung kaldero naman medyo kunting itim lang. Salamat guys sa inyong panonood, bye bye.